Kasi if ever na babalikan mo, there's a chance na bumalik pa rin siya sa dati niyang gawain. Eh nga, di ba? Wala naman may gusto ng broken family. Siyempre, kung napatawad mo na siya before, bakit hindi mo subukan ulit patawarin for the sake of your children? Down ka na kasi namumblema ka financially. Financially, yeah. Di ba? Tapos yung ganyan ka pa, yung sinasaktan ka pa. Alam ko, buryong-buryo na yung utak mo. Ayun pala. Record na. Ayun na naman. Feel the vibe, intensity 8 ang yanig. Paramdam mo ngayon dibdib mo ay punit-punit. Malayo pa lang ramdam na ang yanig. Nandito na si Don Juan Armada yumayanig. Remember a name, never ever gonna forget. Pag kami ang humarang, ikaw ay gumalang. Ito doon na to, kapag si Yo, what's up, Pinas? Yo, welcome Pinas for the third session ng G-Session. Woo! Diyos ko po, bago nagsimula, puro kalokohan po nangyari ngayon. Kaya ito, nandito po kami ngayon sa ikatlo naming yagto sa buhay namin. So, baka tayo po kwento-kwento ngayon dito. Pero bago ang lahat, may mga babatian tayo na mga nag-message sa akin doon sa mga different social platform ngayon. Unang-una babatiin ko si Mami Teen 6867 watching us from Saudi Arabia. Si Miss Yolanda Calibod, si Maria Mira Luna Genobaygon 9779. Yung nag-usap kasi kami nito sa isang social media, and alam ko may darating sa iyo na tamang tao pagdating ng panahon. Malay mo, ako na yun. Kay Ma'am Escalante Asuncion 7649, thanks for the info na binigay mo sa akin. Thank you very much Don. And kay Chileti Shikawa, watching us from Japan. Wow. Arigato. Arigato gozaimasu. And lastly kay Miss Charlene Dison. Yun. Hi, Kags. Hello po. Hi Kags. Okay. Shoutout Kagawa, Charlene pwede po Dison. mag-shoutout? Sige, Papasalamat lang ako sa tis ko nga pala sa Quezon City Connections. Maraming salamat mga G's. Shoutout sa inyo. Ako rin, magpapasalamat din ako. Sige lang. Thank you nga pala sa nagbigay sa akin ng cup. Boss Toy, thank you. Akala ko si Cap yung nagbigay sa'yo ng cup. Sang Ano cup. ba yan? Wow, pucha, ayos ah. Baziz. Ashish! Handroll dyan. Ishish! Pasi! So ito na nga po. Actually ito na medyo na-overwhelmed ako. First time na may nag-message dun sa email namin. So paki-check niyo na lang sa Facebook, sa YouTube, and sa TikTok. Nandun yung email ads or message nyo ko. So mga gantong bagay, pwede nyo kaming kausapin or makausap. Kasi regarding this matter nga, yung dun sa huling vlog na sinabi ko, na pag may problema kayo, baka pwede makatulong kami. Or pag may problema kayo, pwede natin pag-usapan, baka makatulong tayo sa mga ibang tao na nakakaranas or same kami natin na ganung sitwasyon na pwede nating matulungan sila. Para tayong new gen Dr. Love niya. No? Oo. Jody Mango dati nga natin yan. Parang ano yan eh, gangsta love. So ito na, simulan natin. Ito, actually medyo ang pag-uusap namin dito is kung kayo magsusulat din sa akin, safe ang pangalan nyo. Para at least yung kwento nyo umabot naman at di kayo makakilala nung baka may makakilala, di ba? So gumawa na lang ako ng mga ano dito, alias or AKA. What? So ito, dear mga kuya. Yeah, di ba? Okay, I'm a mother of 4 through the years. Sa umpisa ng aking istorya, may boyfriend fiancé ako na 15 years. But nag-iba ito nung nag-work ako. To make it short po, may isang lalaki naman na office mate ko. So, ang gawin natin, si Brother, ang pangalan is Ana. Tapos, ang kanyang fiancé si Bong. Okay. Tapos, yung office mate, si June, yung manliligaw na bago. Si Ana, AKA na yan. AKA na lahat to. Okay. Si Ana, ang boyfriend talaga, na original si Bong. Tapos, may office mate siya na gustong ligawan siya, si June. Si Bong. Si Bong yung fiancé. Oo nga, yung nagbubudots. Yung boyfriend niya, engaged na sila. Okay? Pero ito nga, yung simula nag-work siya, meron siyang office mate na makulit talaga, na masipag at
talagang sinusuyo talaga siya. Porsigido. Gusto siyang ligawan talaga. Gusto siya maging girlfriend, o baka gusto siya maging asawa pa. Yun. Until na nalaman na kung saan siya nakatira. Nalaman kung saan siya nakatira. Tapos dito na nga yun, pinupuntahan siya, pati yung mga magulang, alam mo na, sinusuyo, nagpapalakas. Diba? So, yun nga, yun din nagsimula nung pag-aaway niya ng boyfriend-fiancé niya. Yun yung long-term na boyfriend-fiancé niya. Nung time na yon nagsimula na nga yung siya sa work para sa pagpapakasal. Actually si Bong dito na rin nagsimula na magsipag para sa kinabukasan nila. Okay. Kaya lang etong June is sa sobrang galing manuyo and matagal na sa industry kasi sa pagtatrabaho. Sabi natin nakataas na, angat-angat na. Okay. Nagustuhan ngayon ng tatay at nanay itong si June para sa anak nila. Yung Bong, parang wala pa nararating sa buhay. Okay. Parang lang ata ang sinabi kasi sa akin, pa-waiter lang, ganyan. So sideline lang. Pero nakakuha na ng trabaho na regular, doon pala siya nagsisimula ngayon. Okay. Yun. Yun nga, botong-boto yung magulang doon sa kay June kasi nga maganda nga ang estado na sa buhay. At dito na nga nagsimula yung istorya ng buhay ko dahil sa madalas naming pag-aaway ni Bong, yung BF-fiancé niya, nagdesisyon sila mag-pull off. Until then na mag-resign siya doon sa office na pinapasok. Until na mag-resign siya sa work para makaiwas na nga doon sa office mate niya na si June. Yung gustong siyang shotahin. Okay. So nag-resign yung babae? Oo, si Ana. Para umiwas doon sa June? Kasi gusto niya patunayan kay Bong na mahal kita. Ikaw yung nagbigay sa akin ng ng engagement ring eh. Ito na naman tayo sa engagement ring. May tunay na naman. Ayun, pero dito tumigil si June. Miski nakalipat na siya ng ibang work. Okay? Tapos until one night, kasi medyo binuod na yung kanyang storya. One night, nagkayayaan niya yun mag-inom, lumabas. Yan. With the old office mate. Okay. Parang reunion nila. Walang alam si June dito, yung makulit na office mate. Ang nagyayaan sa kanya yung mga old office mate niya. Okay. Lumabas. Okay. A few bottles down, tipsy na ako. Dito ko na rin nailabas ang problema ko with my office mate na nangyayari nga sa buhay niya. Na ito nga si June makulit, tapos nag-aaway na nga sila ng long-term boyfriend niya na si Bong. Lingit sa alam niya, biglang sumulpot ngayon itong si June dun sa bar. Okay. Di ba? Complete. Okay, yun nga, yung doon, lumutang yung lalaki, sumunod doon, yun nga, lumalim na ang gabi, nalasing na si babae. Dito na rin na-take advantage si Ana. Ni lalaki. Ni June. Kasi lasing si babae. Ngayon, imbis na sabi, iuwi mo ko, sa iba din nila. alam niya na kung saan naiuwi. Malay ko, hindi niya makasama niya. Doon sa biglang Hindi, kaya medyo natatawa lang kasi ako kasi parang hindi bagay sa akin sumagot sa ganyan. Huwag kang magloko sa sarili mong shadow. Sige, tuloy mo, meron Okay. ba? Okay, dito na rin siya, yun nga, nabuntis. Okay. Nagka pa. Dito siya nabuntis. Tapos yun nga, syempre, sunod nun, nakasal sila. Ng magulang, walang nagawa. Okay. Yung si Bong, wala na rin nagawa. Si Bong kasi ngayon, yun nga, yung nakita niya, nasaktan siya. Wala na. Parang bumitaw na rin siya. Nag-move on siya. Pero hindi ko alam kung ano naging story doon. Kasi ang tinututukan niya, itong story na to. Yung sa babae. So, ilang taon daw lumipas, natutunan na din niyang mahalin si June. Okay? Naging good provider siya sa mga anak niya noong time na yon. Pero sa likod lahat niya nito, habang tumatagal, maraming nalaman tong si Ana tungkol kay June. Yun lang. Isa pa lang sugarol. Patay. Nahuhulihan ng may babae. At tawag dito, alam ko ang sinabi niya, ayun, lasenggero pa.
Minsan-minsan umuwi kasi ganyan. Actually, pinapatawad niyang paulit-ulit para na din sa anak niya. Na para, kasi ano yun nga, ang lumalabas dito, 4 na daw ang anak. Naging 4 yung anak nila ni Jun. Oo. Ngayon, dito na rin. Sipag ni Jun. Habang tumatagal ng panahon, so away sila, away bate, ganyan. Pero dito na rin unti-unti nagbago. Napagbuhatan na siya ng kamay. Okay. Okay, sinasaktan na siya. Maraming beses na din. Na barangay na daw sila. Nagpa-blatan na rin sa pulis. Ganyan. Pero itong si lalaki, napakagaling lumusot. Masyadong matalino. Para doon sa mga nagagawa niyang kasalanan. Magaling. Okay. Seminar tayo. So, kasama na rin yung kapag may nagawang kasalanan, yung paglalambing sa kanya, kasama na rin doon. Hindi, kasi minsan ang mga lalaki kasi, tawag dito, ano yun eh, kasi may mga nababasa ako na sinasabi, miski i-blatter mo yan, tapos mag-file ka ng sabi natin na file mo na ng ano yan, ng divorce or annulment. Pero nakatira kayo sa isang bahay. At the end of the day, magkatabi pa rin kayo. Kasi pag once na may nangyayari sa inyo, ibig sabihin, no, pinatawad mo, Yes. Di ba? Yun. Ba't gumagano ang daliri mo? Parang may naamoy ako hindi maganda. Ayun. Sa ngayon, I'm a working mom of 4. At itong asawa ko si June, hindi nga nagpaparamdam na for 3 months. Walang sustento. For ilang months? 3 months na daw. 3 months. Walang sustento, bali-balita, balik bisyo ulit. Pagsusugal, inom at babae. Okay. Okay. Sa totoo, mahirap magpalaki ng anak. Lalo na yung dalawang panganay ko, gagraduate na. Okay. Financially, nagiging problema nila. Oo. Kinatapos na. Gusto ko na din kumawala kay June, maging malaya, pero every time na nangyayari yun, na yun nga daw, makabalik pa din siya sa kanila, sa pamilya nila, nakakabalik pa rin si June. Pero ngayon kasi desidido na itong si Ana na makapagtiwalay sa kanya. For good. Sana mabigyan niyo ako ng advice na kung anong gagawin ko, masabihan niyo or masabihan niyo ako dahil ayoko nang maging dagdag sa isip ng nanay at tatay ko. Okay, may nanay tatay pa siya. Okay. Gusto ko sanang makakuha ng lakas ng loob kung saan ko pa pwedeng, kung ano pa pwede niyang alaman or siya huhugot kasi ng lakas ng loob. Kaya siya sumulat sa atin. Okay? Mga kuya, sana matulungan niyo po ako. All I need is strength and someone who is willing to listen to me. At napanood ko po kayo sa social media regarding this, baka matulungan nyo ako at makatulong nga din ito sa iba sa nakakaranas ng ganitong issue. God bless, more power sa inyo. Okay. Thank you very much sa magandang story ang sinare mo sa amin. Ma'am Ana. Ana? AKA Ana. Gaya, yung umpisa mo muna. Ang bigat nito yun. Sige. Ma'am Ana, para sa akin in my own opinion, wag mo na lang balikan siguro. Kasi if ever na babalikan mo, there's a chance na bumalik pa rin siya sa dati niyang gawain. So, ang mangyayari dyan is, I think you need to find a job. May trabaho ba siya? May trabaho naman, then kaya lang kinukulang kasi siya. Oo. Ang gagawin na lang siguro is samahan na lang natin ng pray and ayun, doble sikap lang, kaya mo yan, magagawa ng paraan yan. And how about you? Maiksi lang. Maiksi lang. Ay, de, sa akin ganito yan eh. Alam mo yung mga ganyan, doon muna tayo sa unang storya na may suddenly nagkita sila sa bar. Nangyayari talaga yan eh. Kumbaga biglang pusok ng bugso ng damdamin. Pero pag nakainom ka na ng alak. Pero ako sa tingin ko, baka nga binenta siya ng isa sa mga office mate eh. Pwede. Diba, baka biglang sumulpot dun si June. Pwedeng setup. Pwedeng setup yan. Setup. Oo. Natawa. Sorry. May naalala ka na naman. Ayan na naman tayo. Sabi nga ni Pacquiao. Ugong! Barinig kita sa mukha eh! Nauuhaw tuloy ako. Hindi, kasi ganito.
Di ba nagkaroon kayo ng anak apat na beses? Apat na Apat na beses sila nagkaanak. Di ba? O yun. Tapos, siyang nag-aaway ngayon, napagbuhatan na siya ng kamay. Magkaiwalay ba sila ngayon? Magkaiwalay na. Okay. Ni June. Kasi apat na yan eh. Hindi lang siguro first, second, third, fourth chance ang binigay niya dyan eh. Kasi katulad nga sinabi, bumabalik sa bisyo. Depende rin kasi sa nakapaligid dyan sa tao eh. Sa asawa mo eh. Isa pa yun. Diba? Kung ako, may mga maling desisyon din naman ako nagawa before. Pero, alam mo yun, natutunan naman. Nasa tao pa rin yan eh. Kumbaga, kung ikaw, kaya mo pang tiisin, para sa akin ha, kakampihan ko muna si Guy ha. Yes. Kakampihan ko muna si Guy. Siguro doon siya nakakaharap na, alam ko, family yan. Siyempre, di ba, mayroon nga usawa, family first. Yes. Pero, sino ba may gusto ng broken family? Wala. Actually, wala naman. Wala. Okay, cut lang kita dyan ha. Yun yung isang nag-message din sa akin, yung last vlog natin tungkol kay Skasta tsaka kay Zainab. Sabi, hindi ka nakakaramdam kasi ng ganyan dahil hindi ka magulang. Ang sinasabi lang naman natin dito, actually unang-una, hindi naman, ginawa lang natin example sa Zainab tsaka si Skasta. Pero ang pinapalabas kasi natin dito, what if sa ibang tao mangyari yon? Yes. Diba? Ang inaano lang natin dito, tinutulungan lang natin. Oo, walang may gustong broken family. Hindi namin pinupoint to sa iisang tao lang o iisang partner. Pangkalahatan niya. Pangkalahatan to. Yun lang nga lang kasi, naging magandang sample lang ang nangyayari doon sa buhay ng dalawa. Yeah. Ayun nga, di ba? Wala naman may gustong broken family. Siyempre, kung napatawad mo na siya before, bakit hindi mo subukan ulit patawarin for the sake of your children? Okay. Di ba? Kumbaga, parang, alam mo, siguro makare-realize niya rin yan. Alam ko, wala naman siguro na nasa huli talaga pagsisisi. Hindi naman pwede nasa unahan yan. Pero, ang dating sa akin kasi, ano yan eh, bigyan mo siya ng chance. Kasi para sa apat na anak niyo, total, sabi mo, hindi mo kaya. Di ba? Tapos nagsusugagaro. Pipilitin niya magbago. Pero pag hindi niya talaga kaya magbago, siguro, it's time for Let go na. Oo, na parang tapusin na eh. Yes. Oo, kasi alam mo yun, alam ko nagsuffer ka na, nahirapan ka na, kaya nagtatanong ka ng opinion namin. Kasi hindi namin masasabing advice to eh. Kasi for opinion lang kami, kasi mamaya mag-advise kami sa'yo, mali pala. Hindi, okay lang naman mag-advise. Okay lang na, may opinion tayo, may advice tayo. Pero ang last decision pa rin, kaya Ana pa rin. Nasa sa'yo pa rin ang kaya nga, yan. Parang ikaw pa rin. Pero whatever decision you make, tignan mo yung good, tsaka yung bad na mangyayari, na magiging kalalabasan. Kung kaya mo bang tanggapin yung good, at mas kung lalo mong kayang tanggapin yung bad na pwede mangyari. Yun. Pero whatever decision, pag-isipan mo na maigi, huwag pa daos-daos, huwag pa bigla-bigla. Yun lang yung sa akin. Actually, Ana, love is a big sacrifice talaga. Lalo na yung nangyari dito sa buhay mo. Na alam ko naman, mahal na mahal mo tong dating ex-boyfriend mo na si Bong. Pero yun nga, hindi na natuloy. Dahil pinakita mo rin naman kay Bong na mahal mo siya and ready ka magpakasal sa kanya and be a really good wife sa kanya. Kaya lang hindi nga nangyari yun. Ngayon, yung nabuntis ka and yung nalasing ka, hindi namin alam, hindi ka namin pwedeng i-judge dyan kung ano nangyari doon. Kasi kung lasing ka or pumayag ka, diba, wala kaming judgment dyan eh. Kasi nangyari na yung nangyari. Tapos, diba, naging apat pa yung anak nyo. Hindi, natutunan niya nga mahalin eh. Natutunan niya. Ay, kaya lang yun ang pinakamahirap sa lahat. Yun nga mahirap. Kung kailan minahal mo na, tsaka biglang dadating yung mga trials na yan eh. Katulad niyan, susubukan kung gaano mo siya kamahal. Biglang naglabasan yung mga bisyo niya. Yung mga deep darkest secret pala tinatago ang putik. Kumbaga yung mga tawag ito, ano ba yung kanta ni Eminem? Yung sorry mama. Yun. Cleaning out my closet. Yun. Marami pala siyang sikreto tinatago, di ba? Ang mahirap lang kasi nito, yes, uulit-ulitin namin. Walang gustong merong broken family. Pero kung sinasak
nasaktan ka na, yun na ang best decision na gagawin mo. Kung bibitaw ka na talaga, hihiwalay ka. Siguro hindi lang once, twice, thrice. Pag-isipan mo ng marami beses. And Yes. I think it's time na you have to talk with your mom and dad. Kung pwede mo rin kausapin na yung Nangyayari family. sa inyo, oo. Yung family ng lalaki, do that. And kung kaya ni lalaki na, yun nga, kung sinasabi nga ni Popo na kaya magbago, everything, alam ko, medyo gipit kayo ngayon. Pero why not try counseling? Kasi ang counseling, mga ganyan, marriage counseling, sila pa rin ang the best na makakapagbigay sa inyo ng opinion and advice. Kami, opinion and advice, strength na nandito sa likod yung mga kuya mo. Yes. Na handang tumulong sa'yo or kung may problema ka, para i-uplift ka eh. Parang gusto namin kasi yung yung pinaka sarili mo, maitaas mo. Kasi alam na, ako, ramdam ko, down na down ka na eh. Di ba? Down ka na kasi namumblema ka financially. Financially, yeah. Di ba? Tapos yung ganyan ka pa, yung sinasaktan ka pa. Alam ko, buryong-buryo na yung utak mo. Pero Nakaka-stress syempre, na. alam namin matatag kang babae, matibay kayo. Kaya mo yan. Strong. Lalo na may 4 kayo anak, wag na wag yung Yes. susukuhan ng mga anak. Ito na lang, example. Meron ngang Oy, seryoso mga yan. nasa kalye na maraming anak, nagagawan pa nga nila ng paraan Mismo. para mabuhay. Di ba? Yes. Ikaw pa kaya na may trabaho ka? Kaya mo yan. Kaya yan. Kaya. And nakikita ko naman sa'yo, Ana, you are a strong, independent woman. Nasa ano ba siya? Nasa ibang bansa siya? Nandito siya sa Pilipinas. Sayang, sasuggest ko sana sa'yo tupad eh, kaso Ang galing! Ang galing! extra income din yun. Government din eh. Papakilala ko sa'yo tayo. Ayun. Joke lang yun, joke. Ayop ka talaga. Hindi, kasi di ba, alam mo, kasi mga ganyan mga bagay. Minsan di ba, kanta nga ni Freddy Aguilar, tawanan mo lang yung problema Yes. mo. Pero syempre, at the end of the day, problem is a problem. Ang problema, hindi yan tinatago, sinosolve yan. Yes. Sinasolve yan. Sinosolve ang problema. Yun. So, yun nga yung sinabi ko, kaya nandito kami, kaya ginagawa namin itong platform na to, itong vlog na to, is para makatulong sa inyo, sa mga ibang tao, di ba? Para ma-uplift namin yung nararamdaman nyo. Miski pa paano, makatulong kami ng konti, di ba? Pero ang best way na masasabi namin sa iyo is, yun nga, ang makakatulong talaga dyan ngayon sa ngayon is yung counseling and magulang mo. Kasi, Teka, awatin mo. Sorry, na-interrupt kita pare. okay lang. Baka kasi may mag-comment yan. Nung nakaraan, parang hate na hate sila doon sa kanya. Parang gusto nila pagbalikan or what na gano'n. Hindi po. Situation basis po yan. Situation Yun basis. po yung basehan namin doon. We are balanced. Kasi magkaiba yung situation ni Daryl tsaka ni Zainab. tsaka sitwasyon nyo, ma'am. Kumbaga hindi kami nag-change ng site. Ngayon Diba? kung sabihin man nila na yung pinagkukuhaan natin is a fake account or fake yung mga sinasabi, okay, hindi naman porket kinuha namin or whatever. Ang binibasis namin dito, naging example siya. Ngayon kung fake or siya, okay, fine, di ba? Okay? Ang point kasi dito, ang basis namin is to help other people kung ganun ang nararanasan. Yes. Diba? To keep aware, mapapalalaki, babae, bakla o tomboy yan, Lessen maging aware. anxiety. Maging aware yan sa kanila. Kasi relationship is a relationship, miski ano pang gender mo. Yes. Okay? Kaya kung sino man yung mga basta yun. Okay. Okay lang yun. Tsaka ito, Bash lang kayo. last, Ma'am Ana, ganito. Sundin mo yung guts mo. Kung gusto mo pa talaga makipagbalikan, Kung kaya pa. kung kaya pa, sige. Pero pag naulit-ulit lahat na sinabi mong hindi maganda sa nangyari sa inyo, wag na. Kasi alam mo yun, ikaw ulit na magsasuffer bandang uli. Pero yun nga, katulad ng sinasabi ko kanina, whatever decisions you make, kailangan pag-isipan mo ng 1 to 3 beses. 1 to hanggang 3 times. Yung consequences, yung good Situation result, yung magiging good result and yung magiging Bad result. consequences ng decision mo nun. Tapos yung bad result, tapos yung consequences ng bad result yun. Yun sa akin.
So, Okay. yun. So, may iwan ba kayo regarding kay Ma'am Ana? Yeah, may naiwan ako. Cellphone ko, naiwan ko doon. Kakamadali rito. Ay, hindi. Yun, ma'am, good luck sa'yo. Good luck sa family mo. Sana maging maayos ka na, maging naliwanagan ka. At sana maging okay na kayo ulit. Kung hindi man, sana makamove on ka na. Yun. At maging financially stable ka. Yes. Claim it. Claim it. And Kilig. Ma'am Ana, yung mga nangyari sa'yo in the past, wag mo nang ulit-ulitin. Mismo. Kasi may stress ka lang. Ang gawan mo ng paraan is yung present. So, whatever it is na mga nangyari noon, pabayaan mo na yun, tapos na yun. So, just keep it up, kaya mo yan. Nandiyan lang ang taas. Tama. Pray lang, ma'am. Yung situation mo, yung naging situation mo, marami ring naging ganyan. Yung iba, naging good rin. Yung iba, naging bad. Ikaw, binabalance mo pa. Kaya nagtatanong ka ng sa amin ng opinion. Kaya, yun. Ikaw pa rin ang makakasagot niyan. Yes. Ang sa amin is, options lang. Support. Options and support. Yes. Yeah. So, Ana, hindi lang kay Ana, to all the ladies or gents, or basta lahat, sabi natin gay and mga Yes. lesbian, kung nakaranas kayo ng ganito, nasaktan kayo ng mga katulad ng ganon, tawag dito, kung kaya nyo pang mapatawad, kung kaya pang isave yung family, why not? Yes. Di ba? Pero kung hindi na kaya, siguro it's better na to think na you have to move on. May buhay pa, may kinabukasan pa. Di ba? Exactly, ma'am. Always, kung kayo ay Catholic or kung ano yung ano yung religion, Religion. yes, always trust sa Diyos nyo. Okay, pray lang kayo. Pray always. Better, yun nga, ulitin ko, talk to your parents. Diba? Kung kayang i-save sa marriage counseling, go. Kung hindi na, it's time to move on na. And alam ko, Ana and others dyan, lahat tayo may strength sa katawan. Diba? Ang kailangan lang natin konting push lang. Yes. Okay? So, At ito sa mga kabataan ngayon, kung magiinom kayo sa labas or kahit saan man, Huwag marupok. huwag kayong masyadong marupok. kung marupok man kayo, Magtitira ng gumamit pang-uwi. kayo ng kapote. Mas Mariose. Lagi magtitira ng pang-uwi. Yan ang number 1. Buti na lang. Before, marurupok sila, okay lang. Thank you sa experience. Thank you sa trust. Sorry. Sorry. So, Ana, I hope na may napulot ka sa amin or nakatulong kami ng miskin po konti. Sana kahit pa paano nakatulog yung mga kalokohan sinabi namin sa'yo. Kasi ako honestly, hindi ko alam talaga kung tatalam yun, pero talaga, pray lang. Yeah. Pray lang. Strong ka, strong woman ka, Strong. always, di ba? Put God always first, di ba? Kung kulang ka na financially, ay, sanlaan mo na ni Iya yung kwentas niya. Para go. Padala namin sa'yo through Gcash. Meron ba tayo dito sa Pilipinas na GoFundMe ba? Meron yata eh. Meron. May GoFundMe. Sige, ganito. Gagawa tayo. Pag nakakuha kami ng star, thank you. Hindi. Darating din tayo dyan. Kidding aside, Tutulong tayo. So yun lang, hope na narinig mo kami, yung mga kuya mo. And yung sa iba dyan, if may problem kayo or may kwento kayo, may i-share kayo, your story is safe, your identity is safe. Yes. Message me, email me, and baka sakaling makatulong kami. And magkakaroon din kasi kami ng mga guests na makakatulong din sa atin regarding this matter. Tsaka, habang bago pa lang kami, mag-message na kayo. Kasi pag sikat na kami, may bayad na to. Joke lang. Joke lang. Joke lang. We're always free and open arms kami palagi. Nandito, nahandag. Promise, hindi lulutang ang paa namin sa sahig. Diba? Parating nakatapak ang Hindi. Sige. Hindi mo na gets. Hindi. Parating nakatapak ang lupa natin. Walang ere sa katawan. Walang Are, sa katawan to. Ganito na lang. Okay na po yun. Alam mo yun. Kasi hindi na namin mahal na. Hindi, lagi lang nakatapak ang aming paa sa lupa. Yun lang po. Hindi po kami magkakaroon na ere. Yun. So, yun pala yun. yun. So hanggang dito na lang. So, bago tayo mag-out,
Kapinas, don't forget to follow, like, comment, and Subscribe. share. Subscribe or share. Basta yun. Basta yun na yun. Yun na yun, ha? So, maraming salamat sa suporta nyo and comment Yes, lang po thank you kayo. so Sa lahat ng much. bumabati sa amin, maraming salamat po sa Maraming inyo. salamat. Ay, sarap. Maraming salamat. Okay. Hindi ako nagmura ngayon. Konti na. So, yun na doon. Pilipinas, thanks for watching! Teka muna, teka, wala ka bang nadarama? Tila ba yumayanig itong munting kalsada? Kaya pala, 2 pounds dumarating. Sinabayan pa nito si Lady Kim. You feel it baby, so you better be screaming. Pagkat ito'y for real at hindi na to screening. Scanning your rhymes, gold are time.